Kamusta pong muli mga tambay? Nagbabalik po muli ang inyong lingkod, si Kamanong po, dito po sa Tambayang Makabayan. Komento ni Kamanong. Ito po, meron naman po tayo isang balita na kukomentohan mga tambay. Ito po, ilang senador po mga tambay, talagang sinasabing, nagpaabot ng matinding suporta, kay PBBM mga tambay. Alamin po natin kung sino po itong mga ilang senador na talagang suportado ang ating Pangulo ng Pilipinas mga tambay. Ito po, pakinggan na po natin at komentuhan po natin. Ilang senador naghayag ng suporta kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasunod ng umano'y nilulutong destabilisasyon laban sa administrasyon. Pero ang DILG binaliwala at sinabing hindi credible ang impormasyon mula kay dating Senador Antonio Trillanes. Si Daniel Manalasta sa sentro ng balita. Sa harap ng umugong na planong destabilisasyon umano laban sa administrasyon, nagpaabot naman ng suporta ang ilang senador kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Katwiran ng ilang senador, kawawa lang ang taong bayan. Kita naman natin sa mga nangyayari, di ba? Mabait si Presidente BBM. Kaya dapat lang natin suportahan dahil siya inalala ng bayan. Hindi dapat mag-away-away. All out support kami siyempre sa Presidente. Para kay Senator Amy Marcos, unahin muna ang sikmura ng mamamayan at iba pang pangangailangan ng taong bayan. Napapaduyan na ako sa mga chismis na ganyan. Lumantugtugin na, no? Ibalik ang usapin sa bigas. Unahin ang pagkain. Yan lang ang aking mantra. Unahin ang pagkain. Gutom ang Pilipino, hirap tayong lahat. Matatanda ang isiniwalat ni dating Senador Antonio Trillanes ang umano'y planong destabilisasyon. Pero kung tatanungin ng Department of Interior and Local Government, sabi ni Secretary Abalos, isa itong chismis at hindi credible threat. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong... Yan po ba? Si Antonio Trillanes lang pala ang kanilang asset o pinaniniwalaan. Para pabagsakin ng gobyerno ni PBBM. Mga tambay, si Trillanes, dati senador. Ay, nako. Ito po, mga tambay, nakita po natin ang dalawang senador. Talagang isang napakagaling na senador na taga Cavite po yata ito, mga tambay. At ito pong senador na ito, napakarami na pong nagawa. At talaga isang damuka lang na itulong po ito sa mga Pilipino. Ito pong senador na tatakbo po ito next year po sa sa Senado muli. Magre-return po ito. Babalik po ito. Kaya ito po, todo suporta po ngayon. Ito po, nakita po natin ito noong mga panahon ni Sara Duterte, di po ba? Si Bong Revilla. Bong Revilla po, mga tambay. Ito po nasa hugpong po ito, di ba? Kaya nga po sinasabi ni Kamanong, ang mga politiko, di umano, ang paboritong, prutas, balimbing. Balimbing. Mga tamay, di ba? Kung sino ang, pwede nilang gamitin, nakapwesto, ganun po talaga yun. Yung mga tambay, politika po yan eh. Wala po tayong makukuhang trust. Kung sino po nasa power, nandun po, di umano sila. Saka po ang sister po, ang kapatid po, nakita din po natin nagsalita. Talagang parang tayo pa inuutusan, unahin po. Inuutusan pa tayo mga tambay, di umano, ni Senadora Amy Marcos na unahin daw po ang kagutuman at nagtataas ang bilihin. Ang tanong ko kay Senadora, kami po ba ang gagawa nun? Senadora, kami po ba? Hindi po ba kayo? Kayo po ang may pwedeng gumawa nun. Kayo lang po. Dahil kayo po isang halal ng bayan at kayo po ay nasa Senado. Pwede po kayong magbalangkas at tumulong po sa inyong kapatid para po maibsan ng kahirapan at mabigyan ng solusyon. Di ba? Kayo po yung mga senador. Ang dami-dami nyo nga po sinusolusyonan sa Senado. Di ba? Ang dami nyo po mga issue. Di ba? Bakit po ang tagutom? Iuutos nyo pa. Bakit di nyo gawin? Di ba? Parang, media mileage lang po ba para makapagsalita tayo na dapat unahin ang tagutom at tagmamahal ang bilhin. 2 taon na po presidente ang inyong kapatid. Senadora, 2 taon na po. Ngayon lang po ba dapat unahin? Di po ba? Lang po.
Nakakalungkot lang po mga katambay. Sa kabila po nito, talagang ang ating gobyerno nakatutok po sa ganyan, politika, politika. Tapos sinasawsawan pa ni dating Senador Trillanes, na kinukuhanan po na information yata ng administrasyong Marcos po ngayon. Ang dating Senador Trillanes, siya po ngayon ang matindi pong asset yata ng gobyerno para paniwalaan na pababagsakin. Yan po darating po yan, hindi po yan bigla-bigla po kasi yan parang yung nangyari po sa kanyang ama, di ba? Biglang nagalit, nag-aklas ang taong bayan ng bigla, di ba? Nagulat na lang, dumami ang tao sa EDSA, di ba? Ganun po talaga saka kung ang Pilipino po talaga ayaw na sa pamumuno po ng Presidente Marcos, taong bayan na po ang biglang magdadami diyan. Hindi po yung sinasabing iisang politiko lang dinadawit. Di ba mga tambay? Buong Pilipinas po yan mga tambay. Kaya po ito po, nakita po natin ang mga uri ng politiko po sa ating bansa. Talagang todo suporta sa administrasyon. Pero hindi po sinusuportahan ni Bong Revilla yung issue po na dapat tuldukan na po sa kanyang sinusuportahang Pangulo na si Pangulong Marcos Jr. Yung issue po sa droga. Parang wala pong nakikita na ikasisira po ng kanyang sinusuportahang Pangulo na droga po ang nakakabit po sa kanyang pagkatao na hindi po yata binabanggit ni Senador Bong Revilla na sana'y linisin din ang kanyang idol na Pangulo, na iniidolo na Pangulo, na napakabait daw ng Pangulo niya na si PBBM, napakabait daw na Pangulo. Pero yung issue sa droga, kasama rin sa kabaitan po yon mga tambay. Kaya hindi po tinutuldukan at sinasabi ko nga, pati ang pamilya, tanggap na tanggap po ng isang presidente di umano, tatanggapin nila na isang drug addict at drug user, addicted sa pulburon, sabi ni Maharlika. Tanggap po nila mga tambay. Kaya ina-idol pa rin ni Senador Bong Revilla. At syempre, ang kapatid, kadugo po kasi yan Iba po ang kadugo, mga tambay. Di po ba? Yan lang po mga tambay, ang balita na kinumentohan natin sa mga politiko, lalo po sa Senado, na talagang hindi po nila iiwanan di umano ang ating Pangulo hanggang sa huli, kahit ano pang batikos at sinasabing nakakabit na issue sa Pangulo, sila po ay talagang hindi nila bibitawan ng suporta ng Pangulo. Wow. Hindi sila bibitaw ng suporta sa Pangulo. Ang tanong ni Kamanong, wala po kayang pakinabang yan, di umano mga tambay. Pakinabang, dahil meron din po kasi natuklasan, di po ba? Si dating Pangulong Duterte at ganun din si Sasot Rogandos, yung sinasabing extraordinary po na naging illegal corruption na, legal corruption na po sa Kamara at sa Senado. Yung ginawa pong batas ni dating Senador Ping Lacson, di ba? Na hindi sila pwedeng i-audit at hindi sila pwedeng hinga ng resibo kung saan nila ginagamit ang pondo nila taon-taon na nakukuha sa taong bayan, di ba? Saka yung mga extraordinary daw di umano, nakilalaki. Travel pa di umano, nakilalaki. Mga confidential pa nakilalaki di umano. Kaya ang tanong ni Kamanong, hindi kaya nagkakabusugan, sobra-sobra, pakinabang di umano nila sa panahon ngayon? Kaya, question mark. Muli po si Katambay Manong na napakaraming tanong sa kanila, sa mga mambabatas natin. Napakaraming question mark na tanong sa kanila, mga tambay. Thank you po. Sana gusto po ng ating napakalit na channel, ang Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. Muli po si Kamanong po. Thank you po. Ingatan nawa po tayo. Tis-tis lang po. Hanggang makamta natin muli ang pagbabago ng ating bayan. Paalam. Bye-bye.